Top 20 Best in National Costume Miss Universe Philippines 2025 by Showbiz Philippines. Top 20 Gabriela May Carballo, Cebu. Born of Embers, Made to Blaze. Gawa ng designer na si Erwin Peler ang suot ni Gabby sa Natcos. Ang San Telmo, The Wandering Spirit, the Ball of Fire, symbolizes a quiet blaze that ignites the world around her. Isang nakatagong apoy, nagniningas na may tahimik na lakas. Isang tahimik na puwersa na nagpapalipat-lipat sa lahat ng mahawakan nito. A flame with no origin, an enigma with no end. She moves like a myth in motion. Top 19, Tyra Goldman, Alwina, likha ni Axel Ke. Mula sa luntiang anino ng isang nakalimutang kaharian, ay lumitaw ang isang karakter na isinilang ng 2004 fantaserya na Mulawin. The metallic elements, sculpted in intricate armor-like structures, cinch the waist and adorn the bodies. The gold claws that extend from the hands, encrusted with glittering embellishments, ay ipinapakita ang creature na parehong angelic and untamed. Top 18 Amanda Russo, Pasay. Minokawa. Isinabuhay ito ng designer na si Renel Suarez. Ang Minokawa na muling isinilang, hindi mula sa mga anino ng sinaunang kalangitan, ngunit mula sa nagliliyab na puso ng Pasay City. Where planes touch the clouds and dreams never sleep, she emerges like a myth awakened. Wings forged from city fire, spirit molded by coastal strength. She's the guardian of light, the embodiment of light. Hindi siya natatakot sa araw. Naglakas loob siyang lunukin ito ng buo. In the skyline of destiny, she's the legend that soars. Top 17, Chelsea Fernandez, Sultan Kudarat. Ipinakita ni Chelsea ang likha ni Gerson de Mavivas na elegant, mythical grace, dance of legends, mula sa inspirasyon ng legendary Princess Lawanen na isang Mindanaoan royalty. Nilagyan niya ang regal beige costume ng gold crystallized embellishments. Ang mechanical back gear ay nagpapakita ng isang prinsesa na naka-frame sa pamamagitan ng mga poste ng kawayan at mga pattern ng okir mula sa iconic na sayaw ng singkil. Pinayaman ng mga bagunday drums, gador jars at ang majestic sari manok. Ipinagdiriwang nito ang diwa, mitolohiya at mabuting pakikitungo ng lalawigan. Top 16, Luis Lian Bobe, Bacolod. Dragoon sang Kanlaon. Likha ni Aaron Spencer Marin ang suot na Natcos ni Luis na nagpapakita sa lava na bumabalot sa Mount Kanlaon. Sa bawat pagsabog, ang ancient myth ng seven-headed dragon, sacred, watchful, and wrathful, comes alive. Ang alamat ay nagkikwento tungkol sa isang birhen na minsang inialay bilang sakripisyo upang pakalmahin ang halimaw. Ang obra na ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga alamat ay isinilang mula sa katotohanan at ang katotohanan ay nag-aalab pa rin. Top 15, Janina Sandu, Isabela. Ikapati, giver of life and harvest. Si Ikapati, isang diyosa at tagapag-alaga ng lupang sakahan ng Isabela na nakatira sa likod ng matataas na damong kawayan, ay minsang umibig ng husto sa isang mortal na lalaki. Mula sa kanilang ipinagbabawal na pagsasama, ay isinilang ang isang nilalang na nakilala bilang ang Bambanti. Nang mawala si Ikapati sa mundo ng mga tao, si Bambanti na ang pumalit sa kanyang pwesto, nakatayong nagbabantay sa mga bukid at mga magsasaka ng Isabela. Dinisenyo ni Kennedy Gasper, ang ensemble ay nagtatampok ng masaganang harvest use, golden grains, at Bambanti-inspired elements na nagpaparangal sa pamanang pagsasaka ng lalawigan. Top 14, Shamara Krupa, Dumaguete. Queen Carolina and the Cursed Lights of Biringan City, Samar. Sa Pagsanghan, Western Samar, sa kahabaan ng madilim na tubig ng ilog Pagsanghan, binubulungan ng mga mangingisda si Reyna Carolina, ang spectral ruler ng Biringan, isang nawawalang lungsod na nagpapakita lamang ng sarili sa mga napili. Sa sandaling pumasok ka sa Biringan, wala nang takas dito. Ang designer na Festivali Designs and Concepts by Daniel Mirales ang gumawa ng Natcos ni Shamara. Top 13, Telma Suzanne Dayaw, San Fernando, Cebu. Amansinaya. Nakakuha ang designer na si Simeon Cayetano ng inspirasyon mula kay Amansinaya.
isang diyosa ng dagat sa Pilipinas at tagapagtanggol ng mga mangingisda. Ito rin ay nagbibigay pugay sa Sikoy-Sikoy Festival ng San Fernando, isang pagdiriwang ng mayamang pamanang pangingisda ng bayan. Ito ay sumasagisag sa kagandahan at ipinagmamalaking puso ng cultural identity ng San Fernando. Top 12, Angeline Kailani, Iloilo Province. Nilikha ng designer na si Rufy Itaas ang bersyon niya ng San Telmo mula sa folklore na apoy ni San Elmo. One woman rising not from ash, but from burning purpose. Ang natkos na ito ay sumisimbolo sa passion and strength ng isang empowered woman. Ginawa ito mula sa mga recycled water bottles at pinalamutian ng mga gemstones. Ang paglalarawan ng designer kay Angeline. She doesn't just wear fire. She is the fire. A fire reborn not to warn, but to awaken. Top 11, Jasmine Pagyo, Manila. A quiet but fiery blaze. The power that is the flames of the San Telmo is not one to be underestimated. Ang natkos ni Jasmine ay mula sa mga talentadong kamay ng designer na si Patrick Isorena. Nagawa kasi niyang i-transform ang mysterious spirit ng Pilipinas, ang San Telmo. Top 10, Juliana Fresado, Iligan. Pagpagayo. Ipinakita ni Juliana ang pagaspas ng kanyang pakpak sa suot niyang natkos na gawa ng designer na si Exer Pastor Anyoa. The City of Majestic Waterfalls, Iligan City. Kilala sa triculture nito at tahanan ng mga Higaonon, Maranao at Kristiyanong naninirahan. Ang sikat na mythical bird na tinatawag na pagpagayo ay simbolo ng abundance and prosperity. Ipinapakita ng costume ang natatanging makukulay na flume na pinalamutian ng makulay na gemstones at kristal. Ito ay kumakatawan sa pagmamalaki at pagkakakilanlan ng kanilang tribo. Top 9, Angele Pasco, Davao. Kataw, the ocean's majestic guardian. Isang breathtaking national costume inspired ng mythical mermaid deity ng Pilipinas na naglalarawan ng masiglang diwa ng karagatan. Ang mga kulay ng costume ay dumadaloy mula sa malalalim na asul at berde hanggang sa nakakabighaning mga violet, red, yellow at purples na kumukuha ng pabago-bagong kulay ng dagat. Ang bodysuit ay kumikinang na may mga seashell motif, iridescent mermaid scales, at intricate beadwork. Likha ito ni Mark Joseph Sayad. Top 8, Rochelle Hoco, Oriental Mindoro. Ang Mambabarang. Ang Mambabarang ay isang sinaunang sorceress na kinakatakutan para sa kanyang kapangyarihan na mag-utos ng mga insekto bilang mga instrumento ng sakit at paghihiganti. Ang kasuotan na ito ay gawa ni Axel Ke na nagbibigay buhay sa isang figura na parehong kinakatakutan at iginagalang. Isang buhay na testamento sa kayamanan at lalim ng Philippine mythology. Isa na sumasalamin sa malalim na pinag-ugatan ng mga tradisyon at nakakatakot na mga kwentong ipinasa sa mga henerasyon. Top 7, Yoshabel Lebico, Basay Samar. Dalakitnon. Likha ni Charlotte Rodriguez. Ang Dalakitnon ay mythical being sa Philippine folklore. Pinaniniwala ang nakatira sa sinaunang mga puno ng dalakit o balete. Inilarawan bilang matangkad, maputi ang balat, at pambihirang ganda. Sila ay kahawig ng mga tao, ngunit nagtataglay ng mga supernatural abilities na nanghihikayat ng mga tao sa kanilang kaharian. Sinasabing maaari silang mag-coexist kasama ang mga mortal, ngunit maaaring dukutin ang mga individual na hindi sinasadyang nakakasakit sa kanila. Top 6, Gwendolyn Soriano, Baguio. Born of ancient tales, the brave, the enchanting, the protector of the highlands. This is the Lampong. Mula sa kagubatan ng Cordilleras, isang espiritu ng kagubatan na may taas na 2 talampakan, na may kakayahang mag-transform sa isang puting usa, na may isang makinang na mata, na tinatawag na Lampong, ang naroroon upang magbantay sa atin. Ang designer na si Joric Lopez Limpag ang gumawa ng costume ni Gwendolyn, na nagsasabing oras na rin ng Baguio para ito ay sumikat. Top 5, Eliana Marie Aduana, Siniloan, Laguna. Ang kaakit-akit na natkos ni Eliana ay nakakuha ng inspirasyon mula sa Maria Makiling, ang maalamat na espiritong tagapag-alaga ng bundok Makiling. Likha ni Eran Montoya ang kanyang ipinakita, na pinalamutian ng mga elemento ng natural flowing fabric
at earth tone jewels na sumasalamin sa mayamang lupa ng Siniloan, Laguna. Bilang tagapagtanggol ng kagubatan at tagapag-alaga ng buhay, kinukuha ng kasuotang ito ang timeless allure and enduring spirit ni Maria Makiling sa lupang kanyang binabantayan. Top 4, Karen Nicole Piccio, Iloilo City. Nuno sa Punso. Ang Nuno sa Punso ay isang dwarf-like nature spirit sa Philippine mythology, lalo na sa Iloilo Province. Ito ay pinaniniwalaang nakatira sa isang burol o anay, bungsod o punso. Ang Nuno sa Punso ay isang neutral na supernatural being. Minsan tinutulungan nila ang mga tao, ngunit sa ilang mga pagkakataon ay sinusumpa nila sila kung ang kanilang tahanan ay nasira. Nilikha mula sa imahinasyon ng mahusay na Ilonggo designer na si Tata Pinuela. Ang mga materyales na ginamit ay telang may kulay sa lupa na nagsisilbing base ng bungsod. Pinalamutian ng wood beads, rhinestones at crystal beads. Idinagdag din ang mushrooms, stones at wood stems. Top 3, Natsumi Sekiguchi, Bacoor. Inspirasyon ng kanyang kasuotan na gawa ng designer na si E.R. Stephen Alvarado ay ang ibong tigmamanukan na pinangalanan ni Bathala bilang si Manaol, na pinaniniwala ang anyong ibon ng Diyosang si Amihan. Simbolo o pahiwatig ng pagbabago, kapayapaan at patuloy na paglalakbay gaya ng ihip ng hangin. Ang kanyang trahe ay kombinasyon ng rarity of ornaments and skirts, solidity of gold and silver metals, at brilliance of blue lace and crystals. Ang historic city ng Bacoor ay sumisimbolo ng dangal ng kanyang lupang pinanggalingan, ang kanyang pusong dalisay at dugong Filipino. Top 2, Sasha Lacuna, Tarlac. Binigyang buhay ng designer na si Simeon Cayetano ang isinuot ni Sasha sa kanyang NatCos presentation, ang Bakunawa, ang maalamat na serpent dragon ng Philippine folklore. Ang kanyang kasuotan ay kumikinang na may magagandang kulay ng berde at ginto na sumisimbolo sa ancient mystery and elemental strength. Sa kanyang likuran ay nakapulupot ang isang napakalaking bakunawa, mahigpit na nakayakap sa kanya tulad ng isang tagapag-alaga. This is more than just a costume. It is a living story. As she walks, Tarlac becomes Bakunawa itself, powerful, mystical, and unforgettable. Top 1, Alison E., Caloocan. Mula sa mayamang Filipino myth ay umusbong ang 88 ulo, 1,000 mata. Born of ancient whispers and ancestral warnings, si Walo ang tagapag-alaga ng truth and consequences. Bawat ulo ay umaalingaw-ngaw sa tinig ng ating mga nakatatanda. Bawat mata ay nakakakita sa pamamagitan ng panlilinlang, kadiliman at pagtanggi. In a world that forgets its roots, Walo remembers. Ipinapaalala sa atin na walang lihim na hindi nabubunyag. Lubos ang pasasalamat ni Alison sa designer na si Patrick Isorena dahil nasunod ang request niyang stilts dahil isa siyang ballerina at moving parts sa costume dahil isa rin siyang engineer. Mga ka-showbiz peeps, sino pa ang nais niyong mapasama sa ating listahan ngayon? Share your thoughts in the comment section below.